Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius? Sa buong 2 weeks na to, pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo na pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up po energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, sa case natin, may 5 of Cups tayo. 9 of Swords. Oh, to. Lahat pala to ay Swords. Pero at least Ace to. Ace ang dulo kaysa to. Oh, yeah, itong 5 of Cups natin. Clarify natin to. Bago tayo mag-proceed dito. Pati ng mata ko. Again, 5 of Cups. Ace of Cups. 5 of Wands. Queen of Swords. Ace of Pentacles. 5 of Wands. Queen of Swords. Hindi naman to relationship eh. Wala tayong indicator kahit dito. Na relationship reading to. Probably may nakasamaan ng loob yung iba sa inyo. O nakaaway. Nakaaway nila babae. At yung babae single yun. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pwedeng yung babaeng yun na makakaaway o nakaaway na nga kasi pwede nga nangyayari na o mangyayari pa lang. Relative nila, family member, o kapitbahay. Karoon ng arguments, disagreements, misunderstanding. So again, dun sa babaeng to, na single siya. Okay? Para meron kayong clue. Kung kilala nyo ba to, tatama ba sa inyo tong reading. O para makagkaroon kayo ng idea, sino yung tinutukoy kong babae. Siya ay single. Biyuda, single, o biyuda. Single, biyuda. So, again, ulitin ko, anong pinagawa yan? Anong pinagawa yan? Paano nyo siya makikilala? Probably, kadugo to, relative, family member, biological o sariling papamilya, in a way na anak, o kapitbahay. Ngayon, alamin natin ano bang pinag-ugatan, di ba? O pag-uugatan ng problema. Kasi lumabas yung 5 of Wands eh. So, probably may problema. Tapos, bago tayo mag-lead dun sa anong problema, eto pala. Kaklarify ko to. Kasi ito pa lang yung nasabi ko eh. Saka yung 5 of Cups. So, yung 5 of Cups natin, yun na yung sadness, disappointment, regret, dwelling on the past. Eto, hindi siya makatulog.
May someone na hindi makatulog. Okay? Kasi nga nag-away eh. Hindi ko nga lang masabi kung yung babaeng nakaaway o yung iba sa inyo. Yung kakaroon ng sleepless nights o ano ba tawag doon? Insomnia. O nagwo-worry. O pwede rin guilty. Case-to-case basis. Ito, Two of Swords. Ito, maglilid na to sa no contact. And itong Ace of Swords. Babalik yung communication. Okay? Ngayon, ito yung future outcome. Obviously, hindi sila nag-uusap eh, nag-away eh. Pero babalik yung communication sa future. Ito yung future outcome natin. Whether ngayong 2 weeks to, babalik yung communication o sa period ng 3 months. Mabilis lang. Ngayong 2 weeks to 3 months from now. Alamin natin ano bang pinag-awayan o pag-aawayan. The Hermit. Knight of Swords. 8 of Swords. The Hermit. Knight of Swords. Sa gabal naman to. Knight of Swords. 8 of Swords. Harsh words. Yun. Pwedeng pag-awayan. Sarcasm. Anything na may kinalaman sa communication. Eto, paano yung Hermit natin? May nag-i-spy kasi dito, nagko-conduct ng research na para bang ibibintang sa inyo. Pwedeng kayo yung pagbibintangan o kayo yung magbibintang o yung iba sa inyo. O kakilala. Kasi kung dito tumama sa inyo, di baka tumama sa kakilala nyo. Basta, ang away dito, may magre-research. Okay? Tapos, ibibintang niya yung nalaman niyang information. Doon na papasok yung harsh words. Ngayon, paano papasok yung 8 of Swords natin? Ito na yung card ng obstacle. O feeling trapped. May someone na feeling trapped sa sitwasyon. So, pag sinabi mong feeling trapped, hindi siya makakilos. Hindi siya maka-move forward, move backward. As in, na-stuck siya sa sitwasyon. Hindi niya alam gagawin niya. So, magmumukha na tong confusion. So, depende kung anong malalaman dito ng iba sa inyo o ng kakilala nyo. Kasi kung dito tumama sa inyo, edi may mababalitaan kayo na kakilala nyo na ganito yung sitwasyon na may na-discover na something na ikinagalit niya tapos kinonfront niya yung tao tungkol dito sa information na nasagap niya. Pero hindi naman to love reading eh. Kasi sabi ko nga kanina, ano to eh, kadugo. So, probably gossip to, siguro. Yung mababalitaan, mga karating sa iba sa inyo. Kasi kadugo nga to, kadugo. Biological family o sarili nyong kapamilya, anak, magulang. Ngayon, clue natin kasi kapitbahay pa pala, bago ko malimutan, kapitbahay. Pero ang clue, para makilala nyo nga, single yung tao.
Wala siyang karelasyon. O biyuda. Ngayon, dito na tayo sa ibang clue. Zodiac sign na tayo. Ialis ko lang to sa gabal. Ayoko nang magulo. Ano makapag-isip? Okay. Ito yung kakilala. Kakilala ng Sagittarius. Na pwedeng makaaway ng iba sa inyo. Whether babae, lalaki nanonood. Basta babae yung mga kaaway. So, yung mga kaaway, ito yun. Taurus, o kapwa nyo Sagittarius, o Aquarius. Ngayon, kung dito tumama sa inyo, edi baka tumama sa kakilala nyo, o idol. Pwede rin. Na mababalitaan nyo na lang. Yun nga, may nakaaway. Tapos, yung nakaaway nga, yung dinescribe ko. Taurus, Aquarius ulit. At Sagittarius na naman. Teka, Taurus din pa rin. Same lang pala itong mga to. Kakapares. Ano nangyari dito? Taurus. Sagittarius, Aquarius. Ito yung kaaway. Tapos ito din yung tatamaan ng wedding nakakilala o idol, di ba? Doon lang naglalaro sa tatlong sign na to. Taurus, Aquarius, Sagittarius. Kapwa niya Sagittarius. Anyways, ito ba, isa pang clue. Yung clue natin. So, same instruction. Yung clue natin, pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo. Ay, sorry. Kakilala lang to. Pwedeng tumama sa kakilala nyo. O sa inyo mismo. O dun sa kaaway nyo kung makilala nyo. Okay? Kasi, ito nga yung clue natin para ma-describe yung possible bida sa kwento. O yung makakaaway niya. Kulot na kulot ang buhok ko. Afro to eh. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. O, kung dito kulot na kulot, edi kulot lang. Ayan. Mahaba daw buhok ko. So, may someone na mahaba ang buhok at powerful. So, pag sinabi mong powerful, extrovert siguro yan. O mayaman. O may posisyon sa trabaho. Kasi pag powerful, may confidence, di ba? Usually extrovert, di ba? Puno ng confidence. Ano ba? Mayaman, extrovert, may influence, may trabaho, may posisyon sa trabaho. Anyways, punta na mga tayo sa susunod. Ito na lang. Ito na nga. Kung masasabi nito, ay wag na to. Ano ba yan? Ito na nga lang talaga. Promise, ito na talaga. Niisip ko kasi kung ito ba o ito. Kaya lang yung oras natin eh. Naalala ko, pag sinama ko pa to, edi wala na to. Kapag ito naman, wala na to. Kulang yung oras natin eh. Since taro naman to, edi dito na tayo. Para hindi umulit yung taro. Hindi kasi pwede matagal at pa akong gagawin ngayon. Mga max 20 lang tayo. 20 minutes. Ano yan? Fame betrayal,
Well, nangyayari rin yan sa totoong buhay, di ba? Yung mga taong famous na hindi nila akalain na may someone na magbe-betray sa kanila. So, applicable lang siguro to sa mga famous na tao. Kung may mga padpad man dito, famous na tao o public figure. O pwede rin sabihin natin, nag-gain ng somewhat fame yung iba sa inyo sa kanilang career. Na-recognize sila dun sa career nila, sa kanilang effort, skill, knowledge. Whether nangyayari na to, mangyayari pa lang. Pero kasi may mga taong di masaya sa maaring makuhang fame o abundance ng iba sa inyo. Ito yung mga inggitero-inggitera. Beware. So, sa madaling salita, may iba sa inyo na suswertehin. Magkakapera, mapopromote, o ewan ko kung anong klaseng abundance ang pwedeng dumating sa buhay nyo. Kasi, kapag may magandang nangyayari sa buhay natin, diba, magugulat ka na lang, bigla na lang may kukontak sa'yo na hindi mo naman na-close. O bigla na lang may mga taong feeling close na darating sa buhay nyo. Yung pala, gusto lang humutot ng pera o alamin kung paano nyo nakuha yung fame, anong secret nyo, ganyan-ganyan. So, beware sa taong fake o ahas. Ngayon, pa tayo na ibang detalye. Pero mukhang last na to. Last is spread na. Ay, naging 3 pa to. Umabol pa yung isa. Last is spread na tayo. Kasi magto 20 minutes na. Bago ako pumunta dun sa last deck. So, ano to? Table. Commerce. Theft. Ay! Ba yan? Pangit ng combination, no? Table, commerce, theft. Ito, buy and sell. So, business, to. Ano may kinalaman sa table? Furniture, restaurant, beware sa theft. Okay, ulitin ko. Business to. Buy and sell. Diba? Basta business yan. Ngayon, kung ang business ay may kinalaman sa furniture, o restaurant, na yun nga, may pagkain na involved. Pwede rin naman anything na may pagkain. Kasi, gagamitan mo pa rin ng table yun, di ba? May lalagay yung pagkain. So, sabihin natin, food industry. Furniture, anong industry yun? Ayan, food. Kitchen, furniture. Ayun, sa mga yon. Yung tatlong yon, candidate dito sa theft. May theft na pwedeng maging problem. Baka manakawan sila ng customer o mismong empleyado inside job, di ba? OMG. Pwede rin kasing ganun. O baka mag-business partner sila, tapos ayun, may nakawanan nangyayari, di alam. Basta, ang pinaka-theme ay may theft o nakawan na maaaring mangyari. So again, business. Beware. O pwedeng kayo o malapit sa inyo ay nagtatrabaho sa ganito. Tapos, ayun nga, mababalitaan na lang ng iba sa inyo dun sa kakilala nyo na nagtatrabaho sa ganitong sinabi kong industry. Na yun nga, may nakawan na nangyari dun sa workplace, may gulo, ganyan, na may involved na theft.
So, ganyan yung scenario. So, again, kung dito tumama sa inyo, edi, mababalitaan nyo na lang. Whether sa kakilala nyo o dun sa idol nyo. Kasi pwede rin to sa idol eh. Mga idol. Mga celebrity, na idol nyo. Na yun nga, mag-share ng experience nila sa TV na mababalitaan nyo na lang. O social media. Anyways, ito na uli. 20 minutes na. Kuha ko dito ng 3. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. General advice na ito sa buong 2 weeks. Exercise. Pasahin ko na lang. Mabilis lang naman itong intindihin. Oh. Run, walk, swim, or otherwise move your body. This will give you more energy and happiness. Definitely yes. The answer to your question is a strong yes. Grandparent. You have a special bond with a grandparent that can never be broken. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.